Okay, so good evening guys. So, eto na yung last method last lesson na natin to for volumes of solid revolution. At nandito na, so napag-aralan na natin last time yung disk and the washer method. So, actually, technically, they are both the same. Ang pinagkaiba lang, ang disk, hindi ka na nagma-minus, ang washer, nagma-minus ka pa. So, anyway, dito na tayo sa cylindrical shell method. So, let us imagine a function na ganito. Teka. So, let us imagine this function f of x and function g of x. Tapos nag-ooperate siya from A to B. Therefore, meron kang na-bound na area. So, ito yung hahanapan natin ng volume later on. So, for example, kung solid of revolution nga, so, iikot natin siya sa y-axis. Tapos, let's say, nag-decide tayo na gumamit ng vertical strip. So, as you can see, parallel ang strip natin dito sa ating, kung saan natin, sa axis na pinag-ikutan. So, meaning to say, pag parallel, gagamit ka ng shell. So, shell, parallel. So, ituro na natin ano nga ba ang konsepto ng shell method, ng cylindrical shell method. So, same principle. Etong width ng ating width ng ating width ng ating rectangle ay dx. Pero, hindi talaga siya rectangle. Papakita ko kung bakit. Sa cylindrical shell method kasi, bubuo ka dyan ng isang cylinder. Hence, cylindrical shell method. Ngani. So, magiging parang ganito. Teka. So, parang bubuo ka ng isang cylindrical shell. Meron pang isang bilog dyan. Ayan. Mas ganyan. So, ayun yung mangyayari pagka pinaikot natin itong function na ito, itong shape na yan, sa y-axis. So, may mabubuo kang cylindrical shell. Given na gumamit tayo ng vertical strip, ha? So, okay. So kung para makuha natin, ma-approximate natin ang volume neto pagka pinaikot na, gagamit tayo ng isang cylinder. Kaya nga na may butas sa gitna, hence cylindrical shell. 'Di ba ang ginamit natin sa disk tsaka sa washer method ay isang parang bilog na sphere. So, dito naman, ang gagamitin natin ay ganitong shape. Okay. So, para ma-approximate natin ang area neto, gamit ang cylindrical shell method, gagamit tayo ng ganitong shape. Okay? So, ang nasa gitna niyan, ang nasa gitna niyan ay yung axis kung saan mo pinaikot yung function. So, in this case, ito yung y-axis. Kasi sa y-axis natin pinaikot yung function eh. Tapos, again, ito yun Ayan yun, yung strip na yan. Ito yan. Okay? So, meaning to say na
ang haba pala nito, ang haba na ito ay dx. Kasi ito yun di ba? So they're the same, right? Dx. Tapos ang height nito is your function. Kasi 'di ba ang height nito ay your y, which is your function. So therefore, this would be your function. But since dalawang function ito, ang gusto lang natin ay yung banda rito, edi i-minus natin silang dalawa. So, f of x minus g of x. Now, since we are talking about pinag-uusapan natin na isang bilog, therefore meron niyang radius. So, ang radius mo ay simula dito pupunta rito. So this would be radius. Dito, kung babalik tayo dito sa function na to, ito yan. So therefore, yung distance from kung saan mo man pinaikot, yun ay yung radius. So in this case, ang radius mo ay just x distance. So let us set this as x. Okay, so radius is equals to x. Now, kapag ka binuka natin yan, so di ba bilog yan? Imagine natin na hinati natin pa ganun, pang. Magiging parang flat yan, di ba? So pakita natin. So ang magiging itsura niya ay magiging isang rectangular prism. Ang pangit. Siguro mga ganun. So, pagka hinati ko yan sa gitna, etong shape na ito ay hinati ko, tapos ibinuka ko siyang ganun, ito ang kakalabasan. Kung saan, ang height mo ay yung function pa rin. So, f of x minus g of x. Ito namang, ito namang at thickness mo, that is still or yung width mo, that is still your d of x. At ito namang length mo, ano yung length? Di ba yan lang yung circumference nan? Pagka binuka mo yan, magiging diretsong ganun yan. So, ibig sabihin, ang anong circumference ng circle? Circumference ng circle ay 2 pi r. Kaso, sinabi natin na ang r ay equal sa x. So, palitan na lang natin to ng x. At ang area ng, ang volume ng isang rectangular prism ay length times width times the thickness. Kung ang length mo ay itong 2 pi x, so palitan na natin. V is equals to the length, which is just 2 pi x, times your width, which is ito pala yung width mo, times your width, which is yung function itself. So magiging f of x minus g of x. Tapos, imumultiply mo sa thickness. Sorry, hindi pala ito height. Ito pala ay thickness. Ito pala ay width. Imumultiply mo sa thickness. At ang thickness natin is denoted as dx. So, therefore, ayan ang volume ng isang ganito. Pero, since pupunuin niya natin siya ng maraming ganito, ang gagawin natin ay i-integrate natin. So, integrate natin. Since ito ay ang tawag dito, yan ay constant, ilabas na lang natin siya. So, 2 pi from
A to B, tapos meron kang x, which is your radius, times ang f of x mo, sige, f of x mo na, f of x, times f of x minus g of x dx. Ayan na ang working formula. Pero pwede natin siyang baguhin. So, 2 pi. I mean, hindi naman babaguhin yung meaning, pero babaguhin natin yung itsura. Yung A to B na yan, A to B, yan ay just x values. X sub 1 to x. So, pwede natin ilagay as, ang limit niya as x sub 1 to x sub 2. Ang radius mo ay hindi mo babago, x pa rin yan. Tapos, itong f of x, yan ay itong upper function. So, we can say na yan ay y high. At ang g of x ay yung y low. Times dx. At ayan na ang working formula mo para makuha ang volume ng gamit ang cylindrical shell method kapag ka naka vertical strip. So again, hindi ko na rin ipapakita pag horizontal strip ang gamit, pero bibigay ko lang sa inyo yung formula. So magiging ang formula kapag ka horizontal strip ay volume ay equal sa 2 pi from y sub 1 to y sub 2 multiplied by y, x right minus x left dy. So ayun lang yan. Kasi same essence lang naman, pero nilagay mo lang sa y-axis. So as you can see, magkakamuka or like same lang yung procedure at saka yung mga concept ng pagkuha ng area at saka pagkuha ng volume. So again, yun yung konsepto ng cylindrical shell method.